Lucio Tan out. Lucio ko in. Abe, ano ba yan dito? PBB house ba yan? Mamaya, sasabihin natin sa inyo kung ano ba yung pinag-uusapan ng mga Lucio na yan. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Yan ang pag-uusapan natin, no? Isa sa pag-uusapan natin, yung in at out ng mga Lucio. Okay? Yan po ay yung pagpasok ng Pure Gold, no, sa MSCI Index, okay? At yung paglabas naman ng kumpanya ni Lucio Tan. Okay, so pag-uusapan po natin yan sa ating market summary. Isa sa mga balita yan, mga titos and titas. Kaya pala binobomba yung Pure Gold, Okay. Kasama rin po sa pag-uusapan natin ang stock syempre ng Pure Gold. Okay. Pag-uusapan natin yung Pure Gold, yung mga request ng mga titos and titas natin kanina na medyo nabitin. Pag-usapan din natin ang Meralco, no? Ni-request din ng titos natin yan, at yung DMC, yung Consunji stock, no? Pag-uusapan po natin yan, mga titos and titas. Pero bago yan, kakaroon lang tayo, mga titos and titas, ng konting disclaimer, no? Alam nyo naman, konting paalala ulit, yun pong mga stocks na nire-review po natin, mga titos and titas, yung mga ginagawa natin ng playbook, yan po ay hindi recommendation to buy or to sell, paalala po ulit, So, importante po na malaman ninyo, mga titos and titas, muna yung foundation and principles ng market. Okay? Hindi basta-basta bomba ng bomba. Okay? So, yung mga bago lang po, mga titos and titas, na napadaan lang po dito sa channel natin, ito pong Tito Vlogs ay channel about the stock market, na kung saan ay sinishare ko po yung aking 12 years of experience, isang bear market at isang bull market, So, nandiyan po, dinocument po natin via YouTube, Ginawan po natin ang LearnFlix series, yan. Nandiyan po sa playlist yung starter kit, mga titos and titas, So, kung gusto niyo pong malaman at gusto niyo makakuha ng mga ilang tito moves, para matuto dito sa stock market, pwede nyo na simulan muna dyan sa starter kit. Marami-rami na yung videos na nagawa natin. Pero isa yung playlist na yan sa pinaka-importante. Diyan po ang simula, Kasi mga titos and titas, alam nyo na, yung mga suki natin, Siyempre kayo, sanay na, mga suki, baka kasi yung mga bago na sumisilip sa channel natin, baka mamaya pagtingin chart kagad pagtingin nila chart kagad, sabi dun sa isang sa Tito Vlogs, bahay daw ng ganito. ito daw yung support, ito daw yung resistance, without really understanding the principles, So, importante po yung stock market trading rules, Nandun po yan, So, importante yon. Kasi baka mamaya bibili tapos hindi alam kung paano magka-cut loss. Di ba? Yun po. So, nandun po yan nasa LearnFlix series, titos at titas, na napadaan lang po, So, kung magustuhan nyo po itong channel namin, baka pwedeng mag-request na mag-subscribe ka na rin po. Kasi tuwing umaga po, nagkakaroon kami ng online tambayan ng live, Nagkakaroon po kami ng live every morning at 9:20 AM. 9:20 dapat, Pero tumatagal kanina medyo na late tayo, So, 9:20 to 10 AM nagkakaroon po kami ng live. So, pagka kinlik nyo po yung sana all sa notification bell, ay sure po kayo pagka nag-on tayo ng live, man-notify kayo. So, kung wala kayong ginagawa pagka umaga, sumisilip din kayo sa market, silipin nyo na po yung tambayan ni Tito Vlogs, Masaya po dahil marami po doon yung mga request ng mga titos and titas natin na nasisilip natin, So, samahan nyo po kami sa opening bell live, every morning, 9:20 AM, and up to 10 AM, okay? For a limited time lang yan, mga titos and titas, Baka mahawila, baka limited time only. Okay, So, sige po, bago po tayo magsimula, magkaroon lang po tayo ng very short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless each one of our Tito Natics as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen. So, hello muna po, ulit dun sa mga
TVC subscribers natin, ha? TVC subscribers, hindi po TFC, ha? TVC po. TVC TVC subscribers. Yung mga titos and titas natin na nag-subscribe, yung Tito Vlogs sa Tito Vlogs channel, ha? Okay. So all over the globe, no? So iba't ibang parte po ng mundo, meron po tayong subscribers dyan. Okay. So simulan po natin, mga titos and titas, sa ating syempre market summary. Okay. Ito. Hindi mo na yan. Mamaya natin pag-uusapan yan. Okay. So, ang index po natin ay merong 64 gainers. Maraming decliners, 111. Tambak ito, mga titos and titas. Although, ang atin pong, malamang nito yung gainers natin, mga heavyweight yan, heavyweight. Kasi, hindi masyadong nahatak yung PSEI, no? Down lang tayo ng 25 points, mga titos and titas. Ayan po. Down lang tayo ng 25 points. So, hindi siya masyadong nahatak, no? So, maganda po yan, mga titos and titas, ha? Okay. So, meron tayo ulit. Ano ito, binabantayan lang naman po namin dito, Itong net foreign selling. Medyo konti ngayon. Almost 400 million lang. Last, I think, yesterday, malaki-laki, parang 900 million, Di ba? Ito, kakaunti po ngayon itong ating net foreign selling. Baka naman paubos na yan, mga foreigners. Okay. So, ayan po yung market summary. Mamaya, sisilipin po natin sa charting natin yung PSEI, punta muna tayo dun sa ating opening remarks, no? Itong in and out ng dalawang Lucio. Ito po yung MSCI, no? Index, no? MSC index. Nagpalitan yung dalawang Lucio. Okay, si Tito Lucio ko pumalit, at lumabas naman si Tito Lucio Tan. Okay. So basahin lang natin ng konti, Okay. So May 29 ang palitan, ipapalitan niya yung Security Bank, no, sa main index, no, yung kaya pala bumaba kanina, no, yung SB. Okay, tapos lilipat ngayon sa small caps, aalis yung Macro Asia ni Tito Lucio, aalis siya sa small cap, papalit yung DMCI ni ito. All Home at saka panibilang DMCI, lalabas sila, kasama yung Security Bank, no? Lalabas sila sa pupunta sila sa small cap index. Okay. Ang tanong ng mga titos natin, ano po ba yung MSCI? So mga bago lang. So aral tayo ng konti, ito pong MSCI ay tinatawag na Morgan Stanley Capital Index, no? Yan po 'yon, yan MSCI. Ito po ay measure, no, ng mga ginawa nila to. Meron kasi tayong sa emerging markets, no, ginawa nila ng index, no, kasama Pilipinas diyan. So isa sa mga kasama natin diyan is itong mga to. Emerging Markets Index consists of 26 developing economies. Okay, ang nandiyan Argentina, Brazil, Chile, China, Colombo, Czech Republic, Egypt, marami-rami pa yan, no? Sa lahat ng developing countries. Okay, so may contribution na si Tito Lucio dyan, kaya pala sinisipa. Mamaya sisilipin natin yun kung bakit binombat sinipa yung stock niya paakyat, sisilipin po natin yan. Okay, so punta po tayo, mga titos and titas, sa ating news, no? Meron tayong dalawa lang. Ito. Alam niyo naman, kailangan malaman natin ang mga pangyayari, no? Para hindi naman tayo bombala ng bomba. Okay. At worst case, Philippine 2020 GDP since shrinking at fastest pace since 1985. Aba. Okay. Not so good news, mabilis daw to syempre, sabi nga natin, contraction Pero ito, tinitignan po nila, ang contraction natin is nasa 2 to 3.4%. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo yung news, kung ano yung kaparehas niyan. Kaya medyo hindi tayo masyadong kakaba-kaba, Okay, so yan po, contraction ang tinitignan natin. Kaso nga lang, it's the fastest, Sabi nila, since 1985. Okay, pinakamabilis. Syempre, galing tayo na 6% GDP, almost 6% GDP, tapos biglang magne-negative 2. Talagang mabilis nga yan. Okay. So, yan po, titignan natin, gaya ng sinasabi ko sa inyo, during dun sa mga previous sessions natin,
titignan natin, factored in na ba yan? Yun ang mga tanong na-factored in na ba yan sa index? Okay, magkakaalaman po tayo dyan. Okay. So, ang next na news, ito si Tito Ben, Tito Ben Jokno is preparing for post-pandemic economy. Ayan, sabi ko sa inyo, iba rin to. Malupit din tong governor natin, BSP governor natin, Okay, so, ito sabi niya, okay, ito sabi niya. As individuals and we should prepare for new economy. Okay, not a new normal. Okay. So yan maghahanda na daw tayo new economy na not a new normal, which is an oxymoron. The new economy should be better, safer, and more technologically ready than yon sabi ng Central Bank Governor, So medyo mas mabilis daw ito sinasabi niya, medyo technological na tayo, babang tayo sa technology. Okay. So sabi niya, the new economy should focus on a quick disbursing, okay, employment creating programs, quick disbursing, okay, yung mabilis ang pagre-release ng lahat, kumbaga lahat digital pwede na gagawa ba tayo ng digital peso, Tito Ben? Baka naman pwede na tayong gumawa ng digital peso. Mga titos and titas natin na hindi pa gumagamit ng mga digital channels natin. Meron na tayong mga channels like GCash, meron na tayong Paymaya, meron na tayong coins.ph. Simulan nyo na, mga titos and titas, Okay, papunta na tayo dyan. Ayan, sinabi na ni Tito Ben, Yan ang new economy. So, aral-aralin na po natin yan, mga titos and titas. Okay. Sige. Punta na tayo sa ating PSEI. Punta na tayo sa chart. Okay na ba sa inyo? Okay na ba kayo dyan? Happy na ba kayo sa mga news natin, titos and titas? Ayan, para lang meron tayong konting laman, para hindi lang puro chart, Okay. Puntahan natin PSEI. Eto, flat pa rin. Eto po, kahapon pa to, isang araw pa yan, iniipit inaantay talaga. Ay, meron ako nakita. May nakita si Tito Vlogs kanina. I-share ko sa inyo, Eto po, tandaan nyo po itong pattern na to. Ito, from this down, okay, tapos naging flat. Yung iniipit, yung iniipit na yan, kung ano kamukha niyan dito, hanapin natin. Sandali po lamang at hahanapin natin yung nag-iipitang blue at saka red, para at least meron tayong reference kung maganda ba ang kahihinatnan niyan, di ba? Saan ba yung nakita ko? Sandali lang, mga titos and titas, Ito ba yon? Okay. Ito ba yon? Ayan, yung iniipit, hindi pa ito kaya yata, wait lang po, Parang hindi pa yan, Ayan, pagka iniipit kasi siya, yung red, ito hindi pa to ipit, Hanapin natin na. Sandali lang, samahan nyo na ako. Nagkalituan, Ito. Ayan po, mga titos and titas, Ito, kung makikita nyo, blue at saka red, yung presyo ipit, sa pagkakataong ito, umakyat siya, Umakyat siya, and then nag-correct din, okay? Yan ang isang instance. Okay, yung ipitan, Ito hindi masyado, konti lang to, Ano pa ba? Dali lang po, saan pa ba tayo? May ipitan dyan. Asan yung mga ipitan? Ilabas nyo yung mga ipitan, okay? Yung mga nag-iipit, Ito, usually, ipit-ipit na sila dyan, Ito, ipitan. Ipitan. Umaangat naman. So, tingnan natin kung aangat nga siya dito sa ipitan na nangyari to, Hindi natin antayin natin niya kung aangat nga siya. Again, bear market pa rin tayo, kaya nothing is really sure, di ba? So, yan lang yung index natin, wala masyadong galaw, pero may mga, sabi ko nga, may mga stocks na ibang gumagalaw, Doon muna tayo. Okay. Pasok na natin si Tito Lucio. Okay, anyari ba? Ang ganda nitong Pure Gold, sabi ko nga nung isang vlog natin, na the one who got away from Pure Gold. Hindi natin inakalang idediretso, Kaya sabi ko nga, titos and titas, pakibantayan nyo nga. May nagsabi, baka mamaya yung mga kapatid nito, yung Costco,
Yung Dabin, yung mga kapatid nito, baka natutulog pa, magising rin, ha? Okay, okay. So, nilagyan na natin ng mga resistances kasi masyadong mataas na. Mataas na eh. Okay, okay. Ayan, parang hindi pa, this needs a correction, mga titos and titas, no? Baka kaya lang binomba dahil sa of course, kasi may compelling reason naman, no? Kaya siya umaakyat. Kasi siya nga lang ang bukas, no, ngayong pandemic, so bumalik na siya siguro dun sa level, anong year ba to? Last year, yung March. So nandun na siya, yung presyo niya nung March 2019. Ito na ulit yung presyo niya ngayon, okay? So, nalagpasan niya na yung pre-pandemic presyo niya. Ito lang eh. Ayan po, mga titos and titas, yung 39. Ito lang yung pre-pandemic presyo niya no? Okay, so nalagpasan niya na, bumalik na siya dito. Isang factor na rin yan, titos and titas. Siyempre, alam naman nila, nasasama to sa MSCI Kaya, binomba na. So, medyo, ako pagka ganito, personally, medyo alanganin na ako sakyan to. Okay, dahil masyado na mataas sabi ko dun sa isang tito natin na nagtatanong. Sabi niya, tito, paano kung ganyan, antay ka, hindi ka na nakasakay, lumipad na. Sabi gano'n sa akin. Sabi ko, isa lang po ibig sabihin niyan, tito. Ibig sabihin, hindi yan para sa akin. Marami pang isda sa dagat ng PSEI, di ba? So, eto sana yung magandang bili nung nag-consolidate siya Ito po, yan. Itong pagpasok ng April. Ito, ang tagal niya nag-consolidate dyan. Dyan sana yung magandang bilihan. Ngayon, nauuntog na siya dito sa resistance niya na green Okay, pakikita ko po sa inyo kung bakit yan ang resistance. Ito sa weekly Balikan natin lang yung weekly sandali. Okay. Ito po, itong February 25, 2019 level. Okay, so nandun siya ngayon nauuntog ngayon siya. Ngayon, pagka tinagos yan, ang susunod na natin, 48 po yan 48, tapos 53, tapos 54. Okay, eto na po kasi medyo malinis-linis yung highway pagka tinagos yan ang laki ng upside ang luwag ng highway. Okay, pagka tinagos yan. Pero sa daily kasi, eto lang. Ito lang kasi sa daily, yan po, yung kanyang MACD pababa na, masyado na kasing mataas, pababa. Antayin muna natin yung tingnan natin kung magko-correct. Sabi ko kung hindi ka na mag-correct, di bali na, marami pa namang iba diyan, So unang support etong red, kamukha rin ng red SMA natin, ayan, so nandun din na yung support na yan kung saan siya nag-consolidate dati. Pero sa experience ko lang mga titos and titas, ilan na ba inakyat na ito? Malaki-laki na Malaki-laki na inakyat na ito simula nitong bottom so kuhanin natin sa pinaka-bottom. Ayan tapos hanggang ngayon, pero mo 88% na ang inakyat niya halos So malaki-laki na sa experience ko yung mga ganitong kabibilis ganyang ka-steep umakyat. Usually ang correction nito malalim din Kung ano yung bilis ng acceleration na akyat na ganyan, pag bumaba, ganun din yung bilis. Although syempre hindi naman siguro aabot dito yan, pero kasi itong red na yan, baka saglit lang tagusin yan. Okay, so yun po, kaya medyo ingat na tayo dito. Di bali na para sa akin di bali na kung talagang naiwan talaga, maghahanap tayo na ibang bus na sasakyan. Di ba? Ganyan lang naman ang stock market, titos and titas kung ayaw sa atin, na-dot ka tayo. Hayaan mo na, wag na nating pagpilitan yung sarili natin kung ayaw sa atin. Okay. Next. Tito Lucio, iniwan mo kami dyan sisilipin natin bukas yung Dabin. Wala kasi sa line-up tsaka yung Costco. Okay, Meralco. Okay. Si Mer, magaganda yung request nyo ngayon dito puro mga heavyweight ito Okay. Ayan si Mer ni-ready ko na, naka-monthly pa ganda na yung monthly nito ayan yun po, eto muna explain ko lang sa inyo yung monthly chart nitong Mer. Nandito na tayo sa 250 levels. Ito magandang support na talaga to itong 250 levels. Nasa 270 na pala tayo. Itong 250 talagang matibay-tibay na support na yan. Okay? Yan yung level noong 2012 pa Okay. May kukwento lang ako sa inyo mga titos and titas na naalala ko lang kasi to
nung dating bago-bago lang tayo, si Tito Vlogs bago sa stock market. Etong Meralco kasi dati ho pagmamayari pa ng Lopez, majority to. Okay, so from 100 pesos to, tanda-tanda ko, nasa 100, no? Pinasukay yung mga Lopez, binagsak ng 40 to 40 alam ko 40 to Yan, mga nandyan sa level na yan, okay? So from 100 suka dito sa 400 sa 40 binagsak ng 40. Pasok si MVP. Syempre ang lakas nun, MVP no. Kumamada. Ayo, pagkamada, binomba from 40. Pinatakbo na rito. Walang hiya. Ilang percent ba yan? 1,000% yan. From 40 to 400, binomba ng MVP Ibang klase rin, yung MVP. Dire-diretso, ilang taon lang yan. 2008 to 5 taon lang, 2013. Nag-400, So, ganyan ho yan, Kaya, ngayon, maganda-ganda na itong support niya kasi tinatch niya na po to. Sa monthly to, kaya ito, very, 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 very long term. Pag tinignan mo, nag-bounce talaga siya doon, sa kanyang pink line. Tapos yung kanyang MACD, pakambyo. Although yan po, matagal yan. Kaya kuha tayo ng mas mabilis na reference. Mas mabilis ng konti dito sa weekly. Okay? Sa weekly niya, maganda na rin yung MACD, mga titos and titas, dahil nag-cross na po siya. Okay? Nag-cross na siya sa yung MACD. And nag-try na siya niyang i-attempt i-break itong itong yellow. Ayan po, sa weekly di ba natatandaan nyo mga titos and titas, ang hirap i-break yan, ang daming stocks na hindi makawala dyan sa yellow no? So ito, ayan nakakawala na siya, bumalik lang. Ngayong week na to, ngayon it's only, ano ba ngayon? Tuesday ba ngayon o Wednesday? Tuesday pa lang yata, no? Up siya ng 7%. Okay, so ang gusto natin, bakit nga ba? Ayun, okay, nauntog siya dito sa green, no? Yung ginawa nating resistance na green, nauntog siya. Ito po yun. Etong level na to, yung August 2017. Okay, kaya siya nauntog. Ang gusto sana natin, mag-close above dyan. Mag-close above dyan sa red. Kahit dito lang sa red, mag-close above dyan. Tapos, by next week, mag-trade above. Okay, so yan na po yung mga resistances pinlock na natin. 270, 296, 322. Yan na yung mga resistances. Ang support naman, okay, just in case hindi mag-materialize yung hindi ma-break yung mga resistance, ang exit natin 251, 239, 220. Again, those are all areas mga titos and titas Okay. So, yung mga bago lang po na nanonood sa atin, paalala ko lang po ulit yun pong starter kit, dun po yung simula, no? Kasi ito, medyo yung tinuturo natin, mostly kasi yung first 1,000 subscribers natin, medyo aral na aral na yan, napanood na yung LearnFlix series natin. So, alam na nila kung paano magka-cut loss, alam na nila kung paano hindi bobomba, no? Kanina, mga titos and titas, nag-comment yung, I don't know kung sa Facebook ko o dun sa isang natin sa isang video natin. Yung isang tito natin, nag-comment siya na hindi niya daw hinabol yung tech, although ang dami daw hype no, na nababasa siya, hindi niya daw hinabol kasi napag-aralan niya doon sa ating LearnFlix series. Di ba? Ayos siya, tito. Sabi ko nga panalo yon yung mga ganung moves kasi ang mahirap po talaga is the application, no? Yung theory, makakabisado nyo nga yung mga trading rules, no? Pero yung application, yun ang mahirap. Kaya meron din tayo syempre market psychology, meron tayong cheat sheet, no? Para kahit nag-review ka na, may kodigo ka pa. Okay. Kaya po, paalala po, dun sa mga ating mga titas and titas na bagong-bago lang po, kaka-tune in lang dito, dun po muna yung simula, LearnFlix series po, tsagain nyo lang at kung gusto nyo po talagang matuto, okay. Punta tayo sa last na, DMC last na to mga titos and titas tapos cash bullet no? Cash bullet tayo kita 920 aagahan ko na. Nakakahiya kanina, ang dami nang nag-aabang tapos wala pa si Tito Vlogs, di ba? DMCI, okay. Ito ang ganda dati nito nung bagong bull market Pero ngayon kasi po, titos and titas, na may downward channel siya. Ayan downward channel. Simula ito nung March 2019. Okay? Mayroon siyang maliit na upward.
Pero parang para sa akin walang significant movement eh. Okay, okay. Kasi ayan no, haharang na ulit itong haharang na ulit yung yellow line. Okay. Tapos baka mag-breakdown pa siya rito, magdire-diretso siya. So, medyo mahihirapan pumorma to. Mas maraming stocks mas maraming chart na magaganda tayo nakita dun sa mga ni-review po natin, mga titos and titas. Mamili na lang kayo doon. Mas marami. Ito, masyadong maraming resistances to. Itong level na yan. Halimbawa lang, ma-break niya yung blue. Okay, tsaka yung yellow kanina dun sa weekly. Ayan na yung mga susunod niya, 502. Tapos ito ulit, 551. Okay, tapos itong channel na to. Ito ulit, itong 613. Tapos ito ulit. Ang daming resistance nito, dito. Oo, madaming resistance. Kaya hanap ka na lang ng iba. Wag na muna to. Tingnan nyo tingnan nyo titos and titas Baka kasi ma-bull trap kayo rito. Itong MACD, okay tingnan nyo namemeke di ba dinired nag-cross. So parehas yan nag-cross to. Ito nag-cross na rin ngayon So nung 2019 December nag-cross siya. Pinatawid niya ng 0. Pero sandali lang kinabig ulit tapos dire-diretso. Okay? So ito rin baka gagawin niya ulit yan. Okay? Tapos go-cross niya ng konti, tapos ibababa na naman. Okay? So mahihirapan. Okay no. So tito, kung meron ka nito, kung may ipit kayo rito, sell on strength po mga titos and titas. Maraming mga ibang mas magagandang mga stocks na ang ganda ng pwesto, no? So dun muna tayo mga titos and titas Paano? Yan muna. Mahaba-haba na naman ang video natin. Bukas ay magkikita-kita naman tayo ulit dito sa ating market opening opening bell, no? Opening bell live. So, salamat po mga titos and titas, yung mga PVC subscribers all over the globe. Tuloy-tuloy lang po ang pagsubaybay at panonood sa Tito Vlogs. Maraming salamat po. As always, trade wisely and may God bless you all.